Kumpirmado na po na Pure Blends ang magiging bagong koponan ng Northport Batang Pier. Ito na po ang bumili sa kanila, and for all intents and purposes mukhang approved na ito dahil winave na ng SMC yung kung ano mga objections dahil food and beverage company din itong Pure Blends. At ang balita ngayon, baka daw makipag-trade agad itong Pure Blends dito sa San Miguel Beer. Ang sabi nga nung iba, baka yan ang dahilan kung bakit winave nitong SMC yung sabihin man nilang objection sa pagsali ng Pure Blends kasi competitor ito ng San Miguel Corporation. So baka ang kapalit niyan ay makikipag-trade. Ang balita baka daw kunin ng San Miguel Beer itong si Kate Flores mula dito sa Pure Blends at ang magiging kapalit niyan ay si Jeron Teng. O kaya naman baka si Joshua Munson ang kunin at si Jeron Teng ang kapalit, isa dun sa dalawa. Yan daw ngayon yung kinukonsidera ng SMB at baka pati yung first round draft pick ng Northport na pang number 4 ay kabilang doon sa mga makukuha ng Beermen. Isa yan daw dito sa mga kinukonsidera ngayong aksyon ng SMB para mapalakas itong kanilang roster. Ito naman sa Pure Blends, walang magugulat siguro kung ganyan talaga ang mangyayari dahil marami ngang naniniwala talaga na itong Pure Blends ay parang Northport din yan. Nagpalit lang ng pangalan pero sa bandang huli ite-trade pa rin yung mga top players nila dito sa San Miguel. At syempre, kapag yan ay nangyari sigurado, marami ang sasabihin na natin hindi na magugulat kung yan ay sabihin na natin matupad. Dahil syempre, alam natin yung connection ng SMC sa Northport. Ngayon, pag napunta si Kate Flores dito sa San Miguel, siguradong lalakas yung front court nila at babata pa. At syempre, alam natin ang taas ng potential ni Flores. Kaya nga yan yung player na gustong makuha kaagad-agad nitong si Coach Leo Austria para dito sa Beermen. Napag-uusapan pa rin itong Pure Blends, mukhang meron pa raw itong binabalak na dalawang trade pa. Yung isa daw doon sa trade na yon ay dadalhin nila itong si Gio Halalon dito sa Blackwater Bossing kapalit ni Justin Chua. Yan yung isang trade. Yung pangalawang trade ay involved ang Converge at Phoenix. Ang mangyayari dito, makukuha ng Pure Blends itong si Jeyo Ambohot. Samantala naman, itong Converge Fiber Excess makukuha nila itong si Larry Moyang. At itong Phoenix Fuel Masters naman, makukuha itong si Evan Nelly. Itong si Larry Moyang ay nasa MPBL ngayon. Pero mukhang gustong makuha ng Converge yung rights niya dahil inaanak daw to ni Delta Pineda, yung incoming coach nitong Converge Fiber Excess. Ngayon, kung ito naman si Evan Nelly mapunta dito sa Phoenix, pwede na gamitin ng Phoenix yung kanilang draft pick para kumuha ng big man. At ito naman Converge, pag nakuha nila si Jeyo Ambohot, at least magkakaroon sila ng isa pang big man na magagamit to sa koponan nila. Kaya mukhang balance naman itong trade na to at wala tayong nakikitang problema kung sakasakali na ito hindi up kung sakasakali. Kaya siguradong mabilis itong maaaprobahan ng PBA. Kapag yan ay natuloy, maganda talaga kanalabasan nito para dito sa mga kupunan na nabanggit. At itong si Larry Moyang, kahit na sa ngayon ay suspended siya sa PBA, siguradong pakikiusapan yan nitong Liga at ni Delta Pineda. At sigurado naman papayag din itong Phoenix Fuel Masters dahil makikinabang din sila sa nabanggit na trade. Kaya yan ngayon yung mga magagandang developments na nakikita natin dito sa PBA na pwede talaga na mabilis na mangyari dahil alam naman natin na itong darating na draft, kahit sabihin pa ng iba na medyo mababaw daw, ay maraming mga posibilidad dyan, maraming mga dark horse na pwedeng makita at makuha yung mga iba't ibang teams. Si JV Casio, Kent Salado at itong si Alin Bulanadi at Jackson Corpus ay mga unrestricted free agents na ngayon. Nag-try out itong si JV Casio dito sa Converge pero hindi siya, sabihin na natin, hindi siya natanggap siguro. At nung nag-expire yung kontrata, ito si Jackson Corpus dito sa Converge, hindi na rin siya ni-renew. Itong si Ken Salado huli yan naglaro sa Phoenix pero hindi rin na-renew yung kanyang kontrata. At itong si Alin Bulanadi ngayon ay nandito sa Pangasinan Waves dito sa MPBL. Pero mukhang meron silang agreement ng MPBL na kapag may offer sa PBA ay i-release siya. Pero so far wala pa nakukuhang offer itong si Bulanadi. Ang mga nabanggit na free agents ay marami pa rin sabihin na natin maipapakita at maitulong sa iba't ibang mga teams. Partikular na ito si Bulanadi dahil bata pa yan. At alam natin isang mahusay yung scorer. Dati nga naglalaro yan sa Gilas. Kaya ito ay pwedeng-pwede talaga na masama sa ibang PBA team.
Itong si Jackson Corpus at si JV Casio matanda na yan, so hindi na ako magugulat kung magre-retire na. Pero yung mga nabanggit, itong si Bulanadi, pwedeng-pwede pa yan. At itong si Sanado, malamang sa MPBL, meron pa rin yung team na papaglalaroan. At asahan natin na sa pagpasok ng mga marami pang rookies dito sa PBA, darami pa yung mga free agents dahil syempre, kinakailangan mag-unload ng players ng mga kupunan para bigyan daan itong mga bagong papasok. Ganyan talaga buhay dito sa basketball. Kaya nga sabi nila, habang kumikita ka dyan, ay mag-take advantage ka na dahil hindi mo masasabi kung gaano ka katagal dyan makapaglalaro. Dahil anytime, kapag tapos na yung kontrata mo, pwede ka nang matapos at hindi ka na mabigyan ng isa pang oportunidad. Kaya yan ngayon yung mga kinukonsider mga factors nitong mga players at pati na ng mga teams. Pero sa mga naghahanap ng mga scorers, pwedeng-pwede itong si Alin Bulanadi, si JV Casio, Jackson Corpus at si Ken Salado na idagdag doon sa kanilang koponan. At ang huli nating report, itong Barangay Hinebra daw ay pinuporsige pa rin na makuha yung draft pick either ng Terra Firma o kaya ng Northport Batang Pier. Isa dyan sa dalawa ang gusto raw makuha nitong Barangay Hinebra para naman ma-solidify yung kanilang roster. Dahil syempre alam natin si Coach Tim Cone, matindi na ang preparasyon ngayon dito para sa darating na bagong season. Pagdating naman dito sa draft, alam natin matunog yung pangalan ni Dalf Panopio na kukunin daw ng Hinebra. Pero dahil sabihin natin tumaas na yung hype dito kay Panopio, medyo malabo nang makuha yan ng Hinebra dahil pang number 11 yung draft pick nila. So ang posibleng mangyari dyan, baka kunin na Terra Firma na number 1 draft pick ito si Panopio pagkatapos i-trade siya sa Barangay Hinebra katulad ng mga nababalita ng mga nakaraang araw. Or posible rin naman na baka ibang approach ang gamitin ng Hinebra. Pero maliwanag dito mukhang si Panopio daw talaga ang gustong makuha ng Gene Kings. Pero wag na tayong magulat kung biglang magkaroon ng pagbabago. Dahil syempre magdedepende yan dito sa darating na draft combine. Dahil dyan makikita ng mga coaches yung mga skills ng mga players at kung ano ang kaya nilang ibigay. Malay natin baka may iba nang nakapag-try out dito sa Barangay Hinebra at hindi lang pinapaalam nitong si Coach Tim Cone. Kaya nga maraming naniniwala na meron pang mga pagbabago na mangyayari dito sa darating na draft. Tandaan natin September 7 yan kaya sigurado magiging maganda ang mga susunod na araw para dito sa sabihin nating mga major changes na mangyayari para dito sa mga PBA teams. Partikular na dito sa Barangay Hinebra na alam natin ay gagawa ng paraan para masigurado na talagang magkakaroon sila ng mas magandang tsansa na makuha yung kanilang player na kinakailangan. At syempre kung ikaw naman itong Barangay Hinebra, kinakailangan din siguraduhin mo na hindi ka magkakaroon ng problema dito. Bago tayo magtapos ay batiin muna natin ang ating mga regular na taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, si RG Bueno, Katsakino Dokusin, Anthony Alon, Dexter Tomer, si Michael D, si Enju, si Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman at ang iba pa. Katulad ni Ireneo Salangsang.